Pag-usapan natin ngayon yung Pulse Asia Survey, 4th quarter 2024, na kung saan halos ma-zero si PBBM yung kanyang approval rating sa Mindanao. Only 1 out of 10 Filipinos ang nag-approve sa performance ng Pangulong Marcos Jr. Okay, so pakinggan natin itong komentary ni Pinoy Views and Opinions at dagdagan ko ng aking reaksyon. Failed! Oh, sa likod ng kaliwat ka ng black propaganda, demolition job laban kay VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, ay nananatili pa rin mataas. Mas mataas ang rating ni VP Inday Sara Duterte kaysa kay Nagba. Woo! Sa likod po yan, mga kababayan, na mayroon pang mga hocus-pocus dyan, sabi ng ilan. Dahil hindi tayo naniniwala, mga kababayan, na hindi nila dinaya, sabi ng ilan. Dahil hindi tayo naniniwala, mga kababayan, na hindi nila dinaya o hindi naging bias itong pagsasurvey ng Pulse Asia. Alam natin ang laro nila, dati-rati pa, di ba? Kaya nga nababansagang False Asia. Ngayon pa man, mga kababayan, kahit pa i-magic nila, hindi pa rin matitinag si VP Sara, mga kababayan. At syempre, ang ipapalabas nila sa balita, mga kababayan, ay bumaba ang ratings ni Sara. At kay Nagba, hindi. Gusto niyo, klarong-klaro na, mga kababayan. At ang interesting pa, mga kababayan, ay sa Mindanao. Sa Mindanao, isa na lang, mga kababayan, sa bawat 10 botante ang aprobado kay BBM. Diyos me, putik may isa pa. Malapit nang maging zero, mga kababayan. Konting kembot na lang, itlog na si Nagba. Panoorin po ninyo, ha? Sir, dito nga po sa latest survey ng Pulse Asia, Taga-Pulse Asia ito, mga kababayan, na. Pakinggan natin itong kanilang palusot, mga kababayan. bumaba ang approval, maging ang trust ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Kita-kita naman natin, si BBM, mga kababayan, less than half na lang, 48 and 47. Si BB Sara, which is, sa tingin natin, minagic pa yan. Ang estilo dyan, mga kababayan, hinila pababa kay Sara, siguro, tapos kay BBM, inangat pa pataas. Ganyan ang analysis ng maraming Pilipino, mga kababayan. Sa mga areas po ito, and medyo drastic po ba yung pagbaba ng ratings ng dalawang mataas na opisyalis ng bansa? Pakinggan nyo, ha? Itong kaululan ng Pulse Asia, mga kababayan. Sa pangabuhan, DJ Chacha, yung bumaba ang rating ay si Vice Presidente Sara Duterte, ang Presidente ng Senado, Jesus Cudero, at Tapos? nagpapresenta ng kabulungan ng mga pinatawan si Speaker. Speaker Romualdez. Silang tatlo lang daw ang bumaba, mga kababayan. Tapos si BBM, ano palang rating ni BBM? Tumaas? Sige, pakinggan natin. Yun, bumaba sila. 10 points ang binababa Sara Duterte, 7 kay Chief, at minus 7 points kay Martin Romualdez. And then, tinagnan. Yung kay Pangulong Marcos, hindi naman bumaba. Diyos mo, Marimar. Diyan pa lang, mga kababayan, halatang halata na natin ang bayan. Bumaba. Dati, 50% ang approval rating ni PBBM, naging 48 na lang. Anong hindi bumaba? Talaga. Anyway, lahat sila bumaba. Yan po ang dissatisfaction na ng mga Pilipino sa nangyayari sa gobyerno. So, silang lahat, yung 5 top 5 government officials, bumaba ang rating. Kaya lang, ang nakakapagtaka, mas mataas pa rin ang rating ni VP Sara kumpara kay PBBM at kay Martin Romualdez, despite sa mga ayuda na ginagawa nila at yung paninira nila kay VP Inday Sara. Yes, sila, di ba? 48 and 47, hindi yan bumaba. Kung hindi yan bumaba, ano pala yan dati? Mas mababa pa dyan? Kung inyo talagang ipupull out, mga kababayan, ha? Eto, Pulse Asia din ang nag-survey niyan, mga kababayan. Minsan nga naging 78% yung rating ni Ngag-Ngag. Yung budol pa tayo, mga kababayan. Yung kakaupo pa lang nila sa sa pwesto na hindi pa natin alam ang kanilang mga totoong abilidad. 78%. Tapos ang sabi ng taga-Pulse Asia, mga kababayan, hindi naman bumaba si President BBM, si Sara Duterte lang at ang kanilang mga the rest of the group at
talagang lumagpak. Diyan pa lang mga kababayan, makikita na natin ang bias sila, di ba? Sa pagkalatan sa pagbubansa kasi 2 puntos lang within the margin of error. Pero malaking binaba ay Oo. dun sa Mindanao kung saan Oh, pakinggan nyo mga kababayan ha. Ang rating ni BBM sa Mindanao. halos isa na lang sa 10 ang Oh, Oh, isa na lang sa 10. Ang aprobado kay Ngagngag. nag-aaproba sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo ng kanyang sa pagganap ng Oh, given mga kababayan ha, na parang hinila pa yan. Oh, di ba sunod-sunod ang pagbibigay-bigay nila ng ayuda sa Mindanao? Paraon pang bias. Paano na lang kung hindi nagbigay ng ayuda? Baka mag-negative pa. kanyang tungkulin. No? Oo. So, parang hindi na malinaw na hindi nasisiya ang kalamihan sa Mindanao Hindi lang sa Mindanao, kundi pati sa Visayas, mga kababayan. Sa Pangulo. sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo kasi 55% ng fish at tubig of Isa na lang pala ang kakampi mo sa bawat 10 sa Mindanao, Ngag. his performance as president Oo. among the people of Mindanao. Kung sa Mindanao bumaba ang ratings ng Pangulong Marcos, saang area naman po siya tumaas? Mayroon bang baluarte si BBM? Ang baluarte lang niya mga kababayan sa Ilocos Norte. Sa Makatuwid, sa Ilocos Norte, marami pang ang anti-BBM na eh. Hindi na satisfied sa kanya mga kababayan. Huwag niyong sabihin ang Luzon, the rest of Luzon. Kailan pa naging Marcos ng Luzon? Maniniwala pa tayo kung mga dilaw. Pero pro-Marcos, Luzon, NCR, Metro Manila, no way! Tandaan nyo sa history mga kababayan, taga Luzon nga karamihan ang nagpatalsik sa mga Marcos. So paano yan naging baluarte? Tapos sa Mindanao, nakukuha yan ni Sara Duterte mga kababayan dahil pareha sila ng dialect mga kababayan. Walang area tumaas Wala. kaya halos Oh, kawawa, walang area, tumaas si BBM. So paano na nasabi mo mas maraming pro Marcos kaysa sa pro Duterte? halos na natili lang. Tumaas ang kaunti lang yung balance of Luzon pero within the margin of error yun eh. Margin of error pa. Oh. Hindi natin pwede sabihin na malaki ang itinaas. So, dito po siya. 4 puntos lang. At partida pa yan mga kababayan ha. Sa tingin pa ng marami, mayroon pang bias dyan mga kababayan. Hinila pa yan pataas. Yung rating ni Marcos at yung kay Sara, binaba pa yan. Oh. Oo. Sir Ronald, dito sa Maynila, sa NCR, ang ratings niya, kumbaga, remain pa rin kung paano yung before. Walang paggalaw. Walang paggalaw, majority, yung kanyang approval. Wow, majority. Congrats sa taga Maynila. Mga pro Marcos na pala sila mga kababayan. Since when? Metro Manila? Pro Marcos? Since when? Pinandalawa ni Senate President Jesus Cordero ang majority approval sa Mindanao. Majority ang pinakamalaki. approval, majority approval pareho sila ni Senator Cheese na bumaba sa Mindanao. Si Senator Cheese hindi gaano bumaba siya sa Mindanao. No? Lalong-lalo na ngayon mga kababayan. Hindi lang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Yung si Escudero, yung pagtanggal nila ng budget sa PhilHealth. Goodbye, my head. Cheese. Yung approval niya bumaba ng 15 points sa Mindanao. So mas malaki kaysa sa pagbaba ng approval ni Bongbong Marcos. Ganun rin yung sa kanyang pagtitiwala bumaba rin sa Mindanao. So mukhang may withdrawal ng support ng mga taga Mindanao sa Pangulo. Hindi lang sa Mindanao, kundi halos buong Pilipinas. Kaya nagkakandara pa yung mga ngagba, mga kababayan eh. Bigay ng ayuda dito, bigay ng ayuda doon para maiangat ang kanilang rating. Di ba natatandaan nyo, sa Mindanao, kahit ang sakuna nasa Luzon mga kababayan, doon pa rin sila nag-focus sa Mindanao, bigay ng ayuda. Dahil 1 out of 10 na lang mga kababayan ang rating niya. Pangulo ng Senado sa tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinataman. So, dyan sa Mindanao, bumaba si Pangulong Marcos, si Senate President Cheese Escudero, maging si House Speaker Morgan Romualdez, pero dyan naman tumaas si Vice President Sara Duterte. Natural, baluarte. Hindi naman tumaas o bumaba. Dahil constant sila mga kababayan, solid yan mga kababayan. Yan ang tinatawag na solid South. Kung bumaba man dyan sa kanilang ratings mga kababayan, isa lang ibig sabihin yan, minanipula. Oh, ang survey nila. Hindi rin. Hindi rin. Hindi daw tumaas. Bumaba rin. Bumaba daw si Sara sa Mindanao. Hello? So, sino? okay, so, narinig ko kanina yung isang veteran na political strategist, si Alan Herman.
lahat sila bumababa dahil dismayado na ang taong bayan sa nangyayari, yung pagkontrol ng inflation. Yun po ang numero unong concern ng mga Pilipino ngayon. Yung net satisfaction rating ng administrasyon ng Marcos Jr., negative 80%. Ibig sabihin, 10% lang ang aprobado sa ginagawa ng Marcos administration pagkontrol sa presyo, inflation, 90% ang hindi masaya. So, lahat sila bumababa. Nadadamay si VP Sara kasi nasa gobyerno pa rin, although wala na sa administrasyon, nasa gobyerno, nadadamay. Kaya lang, grabe, isang tao na lang ang naniniwala kay President Marcos out of 10 people sa Mindanao. Delikado sila niyan. Nako.